what's up, this is Kotman back again for another video. Random Android tips po tayo. Dito po yung mga tips na kung saan baka hindi nyo pa alam na may mga features pala ang Android smartphone nyo. Kung ano nang pinagagawa nyo mga installation, hack, bla bla bla, built-in lang pala. Or yung mga apps na ginagamit nyo is meron pala mga features na hindi nyo alam na useful pala dapat para sa inyo. Yun lang, Android tips po ito. So random po ito, halo-halo. Kung interesado ka, let's start. So, unang-una, Android tips is, alam nyo ba na pwede nyong pirmahan ng direct sa inyong smartphone kapag ka nakatanggap kayo ng documents sa email? Dati, ito ang pinakasakit sa ulo ko kasi walang ganitong feature si Google. And kung meron man, hindi ko talaga siguro alam lang. Pero, all this time, pwede mo palang direct na i-edit ang iyong mga documents or kung kailangan mong pumirma, may documents na pinapapirmahan through email, is nandun na rin pala mismo kay Google. Dito ka sa Android natin. Okay? So, paano? Unang-una, kunwari, nakatanggap tayo ng email. Like this one, ayan. Ito yung email, nakatanggap tayo, tapos may documents. Kailangan kunwari kuno pumirma. So, ang gagawin natin, open natin. Pag i-open, huwag nyo pong i-open sa ibang mga apps. Ang gamitin nyo pang-open is yung Google Drive. So, Google din po. Google Drive ang gamitin yung pang-open, just once. Pagka naka-open, yan na yan. And then, pwede ka na pong pumirma. Paano? Paano mo siya pipirmahan or magdadagdag ka ng pirma? Sa baba po, meron po siyang ganyan logo. Click nyo lang po yan. Lalabas po itong selections na to. Ang gawin nyo po, piliin nyo siyempre itim kasi formal itim. Paint. Tapos pwede kayo pumili kung gaano kanipis, gaano kakapal. So, try natin. Yan, 8 pics. Alright. So, okay na yan. Ang gagawin natin, saan ka pwede? Kunwari, dito, kailangan pumirma rito, di ba? So, ang gawin natin, may pirma na tayo diretso. Ayan, may pirma na. See? Parang pumirma ka lang din ng ballpen. Easy. So, yun, sa mga naghahanap lang ng way, mga apps, kung ano nang ginawa nilang workaround sa mga apps nila, sa mga Android smartphone nila para lang makapagpirma, meron na pong direct mismo sa Google Drive. Basta gawin nyo lang again, open nyo lang yung app, open through Google Drive, and then, use this icon, logo sa baba. And then, pwede na palitan ng itim kung anong gusto nyong kulay. Kung ayaw nyo na itim, pwedeng ibang kulay. Pwede, pero for formality, itim. Baguhin nyo lang yung kapal nung sulat. And then, siyempre, as usual, dahil maliliit ito, sagad natin sa pinakamaliit. And then, pwede ka na pumirma kung anong gusto mong gawin na i-drawing doon sa documents na ginagamit mo. Ganun lang po kadali. Alright? Pangalawang random features. Pangalawang random features is yung mga mahilig mag-share ng mga files. Okay? Alam nyo ba na hindi nyo na kailangan ngayon, or actually ilang taon na, hindi ko lang pinapansin to, pero recently nagagamit ko na siya, hindi nyo pala kailangan talaga ng share it na all these years. Okay? Siguro starting nung Android 10. Kasi I check sa Android 10, dito sa Infinix Note 8 ko na Android 10, meron na palang feature na ganon. Hindi ko lang siya pinapansin kasi akala ko specific lang yun kung Infinix, kung Samsung, kung Xiaomi. Hindi pala ganon. Yung built-in na yon, na feature na yon, na pag-share ng files is para sa lahat ng Android. At least sa Android 10 pataas. I'm not sure kung meron sa Android 9 kasi Android 10, ito nakita ko meron siya. So, ang feature na po yun is nearby share. Alright? So, kung meron kayong mga share it dyan or kung anong pang file sharing nyo na mga app na third party, i-uninstall nyo na kasi malakas po sa data yung mga yun, kumakain ng data, malakas sa RAM at saka ang dami pong mga spyware nun. Tanggalin nyo na yung mga yun. Ito po, built-in na within Google Android. Okay? So, ang gawin mo lang, swipe mo lang sa taas. Swipe mo lang. Hanapin mo lang yung nearby share dito sa notification mo. Ang sa akin nandito, yan, i-on yan, tapos tatanungin ka niya kung saan mo isi-send. Device visibility, make sure na naka-on. Yung tatlong option nito is specific. Okay, your devices, like kunwari marami kang smartphone, so lahat yun, iisa lang email, your devices. Ngayon, kung kasama mo ang kaibigan mo na nakasave sa contact yung kanilang mga numbers or something, pwedeng contacts. Ngayon, kung i-share mo naman yung file mo, video man yan, kahit anong file, APK lahat, sa hindi nakasave sa contact mo, tropa mo lang or nakainuman mo lang or na-meet mo lang someone, kailangan mo lang i-send talaga yung file, lilipat mo siya sa everyone. Okay? So, pwede mo ilipat yan. So, dito sa picture na to, lagyan natin everyone. Tapos, make sure na naka-on yung Bluetooth. Okay, Bluetooth, ang importante po dyan. Okay, Bluetooth at saka Wi-Fi or mobile data. Naka-on po yan, dapat naka-on. Pero pinaka-importante sa lahat itong Bluetooth. Basta i-on mo lang lahat and then, actually, pwede na kahit na Wi-Fi and Bluetooth lang. Pagka-on nyo ng everyone, make sure na naka-on po yung Wi-Fi at saka off natin itong mobile data. Naka-on yung Wi-Fi
at saka yung Bluetooth nyo. Okay? Once na naka-on na yan, dalawang yan, Wi-Fi, Bluetooth, iti-turn on nyo na siya ngayon. Done. So, lalabas na yung logo ng Nearby Share. So, naka-on na yan. Ngayon, sa phone nyo naman, sa pagsisendan, kunwari, ito yung phone nyo, tapos may mga tropa kayo na pagsisendan. Kunwari, ito, Infinix, Android 10 po ito. Ito ay Samsung, by the way. Samsung S23, magkaibang brand. So, possible talaga kahit magkaibang brand. Hanapin nyo rin din yung Nearby Share. So, may Nearby Share tayo dito sa notification. So, yeah, madali lang pong hanapin. Basta hanapin nyo lang sa inyong notification sa taas. Hanapin nyo doon yung Nearby Share. Yung. Then, on nyo rin. So, yan, naka-on na. To-turn on natin. Ay, make sure na naka-ano pala, yung Bluetooth. Okay, naka-on na. And Wi-Fi. Naka-on na. And then, turn on. Visibility, set natin din sa everyone para wala nang search na matagal na magaganap. Then, done. Yun. So, naka-on na rin yan yung kanyang, what do you call this, ang kanyang Nearby Share. So, mag-send tayo ngayon ng file. Like, sample. Try natin itong video na to, na 1 minute. Yun. Itong video na to. Yan. I-share natin yan. So, ang gawin nyo lang, click nyo lang yung share logo or icon. Okay, share lang natin. Yan. Tapos, hanapin nyo dun yung Nearby Share. Yun, no? Tapos, hahanapin na niya ngayon yung device. So, yun, nahanap na Renes phone. Click natin. Connecting. Pag nagko-connecting na yan, yun, lalabas to. You know, tatanong niya kung i-accept ba yung file. Siyempre, accept natin. Kung kailangan ng PIN, andyan nga po pala ang PIN, pero hindi na kailangan ng PIN kasi part naman siya ng contacts. So, sending lang, hayaan lang natin matapos. And then, boom, send. Okay, pwede na natin i-view. So, ito yung comparison. Ito yung curve. Ito yung normal ko na 60 Hz na 60 Hz. Ayun yung video. And then, masyadong matapang. So, ganun lang po kadali. So, hindi nyo na po kailangan ng mga share it or kahit anong third-party apps na pang-share ng files. Okay, supported nito kahit anong uri ng files. APK man yan o so on and so forth. Kung ano man yung files na yon. Okay, supported po ng feature na ito. Okay? Test nyo na lang or try nyo gawin so far. Basta meron lang, tingnan nyo lang yung mga notification nyo kung meron kayong Nearby Share na feature. 99%, hindi ko siyempre 100% sure, pero 99% I believe merong Nearby Share na feature sa mga smartphone nyo. So, hindi nyo na kailangan ng Share It or any file sharing app sa Google Play Store. Okay? Pangatlong feature. Alam nyo ba itong Google app na to, itong Google Keep? Usually, built-in na yan sa mga smartphone. Pero, in case na wala, install nyo na lang din, okay? So, yung logo na yan, ito yan actually. Yan, Keep Notes, yan. Open natin. Alam nyo ba na dito, pwede nyong isulat ang inyong mga ideas nyo lahat. Ito, pansin nyo, marami na ako na isulat dito. And, dito actually is, ang kinaganda, nakasynchronize na siya. Okay? So, kung, kunwari, ang isang email mo, akin, email ko, qhotman@gmail.com, nakalagay sa kabilang smartphone dito. So, kung ano isusulat ko rito, pag inopen ko rito, ma-update siya automatic. Provided na siyempre merong internet ito at merong internet ito, magsisynchronize siya. So, ang kinaganda rito, all this time kasi ang gamit ko yung Writer P, di ba? The problem with Writer P is pag nag-reformat ako or lumipat ako ng ibang smartphone, i-install ko ulit yung Writer P, wala na yung mga dati kong sinulat. Kailangan ko siyang i-migrate mano-mano. Yun ang pangit nandun sa Writer P. But, itong natulasan ko ang notes, Keep Notes na to, itong app na to, nung ginamit ko siya, hindi ko na kailangan mag-migrate. As long as i-login ko lang yung email ko from here to here, okay, sabay-sabay kong i-login yan, lahat yan nandito naka-record yung nakasulat, yung isinulat ko, itong lahat ng isinulat ko, itong ganitong karami na to, lahat yan magsisynchronize papunta rito, nang ganun-ganun lang. Okay, ayan. Ayan siya. Parehong-pareho na yan po yan, di ba? Parehong-pareho. Ngayon, hindi lang yan ang kaya niyang gawin actually, kung just in case na-curious kayo. Isa sa mga favorite ko is yung collaboration na feature niya. Ano ang collaboration feature? Like, kunwari, ito, lipat natin ng isang account na to. Like, yan, Rain Manguera and then Khotman dito. Okay, so magkaiba, nakita nyo. So, alam nyo ba na pwede kayong mag-collaborate? It means na pwede kayong gumawa ng project, magsulat ng mga notes or anything, and then, susulat lang kayo sa isang sheet of paper. Kahit magkaiba po ang inyong device. Gagawin nyo lang, open kayo, like, kunwari, ito, sa sitwasyon nito, itong Tech Diaryo, syempre, ang Tech Diaryo is dito sa channel ng Rain Manguera, di ba, nakalagay. So, kung mapapansin nyo, meron po tayong nakalagay na notes dito. So, kung magdadagdag ako, ito naman yung sa ibang account, open din natin yung Tech Diaryo. Yung nakikita nyo,
Yung TechCharyo ko, nakakollaborate si Kotman. Dito naman sa Kotman, nakakollaborate si Rain Manguera. So, kunwari, magsusulat ako rito. Hello. Lagyan natin ng jump. Yun. Yan, hello. Tapos, balik na tayo. Wait natin na mag-synchronize siya rito. Yan, so, after a few seconds or minute, depende sa internet speed nyo, pag sinilip nyo rito, yung dinagdag ko, andun na yung hello na word. Not sure kung kita ba. Yan. Hello, ito naman yung sa kabila. Yan, TechCharyo. Yan. So, pansin nyo, every time na magdadagdag ako, hindi siya instant. Okay, mayroong delay. Depende sa internet speed nyo tsaka sa synchronization interval ng dalawang smartphone. Depende sa settings ng synchronization interval. Yung isinulat mo rito, lipat, makikita rin dito. And kapag nagsulat din ito, hello din. Pangit. Intay ka lang ng ilang segundo or minuto, depende nga again sa speed ng internet nyo. Silip tayo sa kabila ulit. Tingnan natin kung lumipat. Ayun, nandun na yung hello din, pangit. See? So, in a way, pwede rin kayo dito mag-chat. Hindi nga lang real time, hindi nga lang kagaya sa Messenger na agad-agad, pero halos pwede rin kayo dito mag-chat. So, yun. Just another feature lang na kung mahilig lang kayo na magsulat, okay, mag-collaborate. Supported din actually ng notes ang mga images and audio. Actually, any media, pwede mo idagdag dito. Like, kunwari, sa TechCharyo, gusto ko mag-add, click ko lang itong plus, take photo or add image, depende. Kunwari, add ko tong image kong to, yun, dadagdag na po siya rito. Loading lang ng konti, hintayin natin, ayun. So, nandun yung image sa notes na to. Paano ba magdagdag pala ng collaborator? Just in case lang na-curious kayo. Pag gusto nyo magdagdag nga ng mga collaborator, ang gawin nyo lang, open nyo yung note na gusto nyo mag-collaborate sa ibang mga tao. Okay, hindi lang sa same account, pwedeng ibang tao, tropa mo, nasa ibang bansa, so on and so forth. Click mo lang tong tatlong dot sa ilalim, and then click mo tong collaborator, and then idagdag mo, i-type mo rito yung exact spelling ng email niya. Spelling lang po ng email, solid na. Pwede nyo na pong gawin yung pagko-collaborate. Okay, then, save. Syempre, huwag kakalimutan, pinutin yung save. Yun lang. And then, pwede na kayo mag-collaborate. Okay, pwede na kayo mag-chat dyan or gumawa ng project or gumawa ng, I don't know, composition, gumagawa kayo ng essay or something. Pwede nyo pong gawin sa Google Keep. Okay? Okay? So, yan. Pang-apat na tip. Ito, basic lang to sa pang-apat na tip is feature lang ni YouTube, okay? Ito, recent ko na ito nalaman, actually last month or 2 months ago. Alam niyo ba na pwede palang kontrolin ang YouTube ng swipe lang? Okay? Basic lang to actually, pero just in case na hindi nyo alam, papakita ko lang sa inyo. Like, kunwari, open tayo ng isang video. Maglagay natin yung audio. Nasanay tayo, di ba, na pag mag-full screen, kiklik natin tong full screen icon na to para mag-full screen. And then, yeah, makakaroon na tayo ng full screen. Okay? Pero alam nyo ba na pwede palang i-swipe na lang yun pag mag-full screen. Pag gusto nyo mag-full screen, swipe pataas. Okay? Pag gusto nyo bumalik sa normal, swipe pababa. Swipe pataas, swipe pababa. Ang kulit, ang dali na. All this time, gumagamit ako ng YouTube, hindi ko alam na may ganong swipe lang pala. Hindi ko nakala na pindot dito, tapos hanapin ko yung yung full screen. Minsan pamali-mali pa ng pindot pag nagmamadali. So, hindi pala kailangan yun. Ang kailangan mo lang swipe pataas, and then swipe pababa. Ganun lang po kadali. And then, kung gusto mag-fast forward, pindot lang, and then backward, ganun din. Tigda 10 seconds. Ganun lang po kadali. Swipe, mga gestures lang kailangan mo sa YouTube. Alam ko basic yun. Marami na may alam na siguro. Pero ako kasi parang natuwa ako na dito ko lang nalaman yun. Marami pa rin talagang pwedeng matutunan kapag the more kang gumagamit ng smartphone mo. Kapag makutingting ka. Yun lang. Next na random tip. Sa mga Facebook groups, kung member kayo ng mga Facebook groups, like this one, punta tayo rito sa Husky Lovers Philippines. Okay, member tayo ng Husky Lovers kasi marami po ako rito ng Husky. So, yan. Usually, kapag nag-i-swipe ka, makikita mo kung ano yung newest activity. Yan, ang newest activity. Usually, yan ang settings kasi. Pag newest activity, ibig sabihin, kung saan may recent na nag-comment. That means, hindi mo makikita yung mga pinakabagong post. Makikita mo lang pagka nakaset yan sa newest activity is yung mga may pinakabagong nag-react, nag-comment, nag-like, so on and so forth. So, newest activity, yan po ang settings na yan. So, minsan, gusto mo lang makita kung ano yung latest post. Okay? Gusto mo yung mga latest talaga na ipinost at gusto mo updated ka sa pinaka-latest. Doon sa group na sinalihan mo. Ang gawin mo, baguhin mo yan from newest activity to new post.
Okay? Most relevant naman is, I don't know kung para saan yung, I don't know kung anong tinutukoy niya as relevant, but hindi ko masyadong ginagamit yan. Use this new post. Yun. Pag sinet mo yan dyan, lahat na ng latest, yung pinakahuling mga nag-post, yun ang lalabas na ng mga post. Okay? Just a little, alam ko simple lang ito, pero nakakatulong to minsan kasi minsan nakakarindi na magbasa ka ng last week pa pala na post, may nag-comment kasi ngayon lang, kaya yun ang mababasa mo hanggang sa natataka ka, hindi naman to mga latest na mga post, pero ito yung labas na labas sa akin. So makikita nyo rito, nalabas 21 minutes ago, 22 minutes ago, 41 minutes, at least yung mga latest ba na pinost ang lalabas na makikita nyo. So that way, mas updated kayo. Kung mas interesado lang kayo kung ano yung mga latest sa isa group na sinasalihan nyo, hindi lang sa Husky Lover to, sa lahat po ng Facebook group. Set nyo muna, bago kayo mag-start, make sure, check nyo muna kung naka-set siya sa new post. Otherwise, iset nyo dyan para yun na makita nyo. Okay? Yun lang po. Para hindi pa ulit-ulit na nakikita nyo yung mga lumang post last month pa, last year, last week, depende kung saan may nag-comment recently. Yun yung newest activity kasi. New post para yung latest talaga na post ang mabasa nyo. The same goes sa mga smartphone groups, like sa mga Xiaomi group, Poco group. Yan, dito sa Poco, since nakaset siya sa most relevant, ang makababasa natin 2 hours ago, tapos meron dito biglang yesterday, tapos meron ulit 3 hours ago. Parang nagra-rumble, di ba? Iba-ibang, ito 4 minutes ago, nahuli pa yung 4 minutes ago, ito last Tuesday pa. So, di ba, parang minsan nabasa mo na, ayaw mo na ulit mabasa ulit. Pero kung gusto mo talaga, new post. Para at least yung mga latest talaga na post ang mabasa mo. May video na. Poco F3 users, how to avoid smartphone explosion. So, recently kasi kakaano lang na may sumabog doon ng Poco F3. But anyway, yan. Ganun po sa Facebook page na settings. And finally, last na to, pang-anim, Google Maps naman. Sa Google Maps po, alam niyo na kung paano gamitin ito. Pero alam niyo ba na pwede niyo i-download yung mga maps ko para magamit niyo ang maps niyo nang walang internet. Okay? Yun nga lang, mind you, nagagana lang ito sa mga dikotse, sa mga 4 wheels. Okay? Hindi siya gumagana sa mga motorcycles na kahit wala kang internet. Kung may 4 wheels kayo, swerte ng mga may 4 wheels, kung may 4 wheels kayo, effective po sa inyo to kung lagi kayong walang load, wala kayong data, walang internet. Gagana po itong tricks na to. So, ang gawin nyo lang, punta kayo dito sa inyong profile pic sa taas, sa Google Maps, and then, click nyo tong offline maps. Tapos, ito gagawin nyo to habang may internet Siyempre, kailangan nyo muna may internet kasi ida-download nyo yung offline maps. Pagka nagawa nyo na to, pwede nang wala ka na kayong internet. So, ang gawin nyo lang, select your map. Again, kailangan na internet muna kasi ito ay ida-download nyo. So, anong map or anong mga destination or saan mo balak pumunta sa mga susunod na araw? Kunwari, balak mo pumunta ng makarating ng Tarlac. Okay? So, from dito sa area ko, sa Laguna, tapos gusto mo na magkaroon ng mapa ng hanggang Tarlac. Ayun. Set natin hanggang Tarlac. Yan. So 270 MB ang ida-download. Ida-download natin yan. Hintayin lang natin. Ayan. Downloading offline maps na. Na-download na natin. Ngayon, offline na natin. Off na natin yan. Off na natin. Naka-off lahat. Okay? Naka-off. So ngayon, pwede na ba natin gamitin? What if punta tayo ng specific dito sa San Fernando? Try natin. Basta applicable lang po ito sa part ng map na dinownload nyo ha. Like, kunwari, try natin tong Atlantis Resort. Yun. Once na pin mo na, click mo direction. Set natin sa 4 wheels. Yun. So, kung pansin nyo, gumanap pag 4 wheels. Pag ililipat natin sa 2 wheels, ayaw. Kailangan daw ng internet. Sa tren, ayaw din. Naglalakad, wala. Pero pag nilipat natin sa 4 wheels, sa kotse, lalabas po siya kahit wala po tayong internet. So, makakarating ka po doon sa pinin mo. Okay? Again, lipat tayo, palitan natin. What if try naman natin dito sa mga kalagitnaan naman? Bandang, how about Walter Mart? Ito, ayan. Click natin yan. And then, click ulit natin yung direction. You know, again, nag-work lang talaga siya sa 4 wheels. So, meron na po kayong ruta papunta ron nang walang internet. Okay? Sa 4 wheels lang po talaga siya nag-work for some reason. Sana isama rin dito yung mga 2 wheels. 2 wheels, saka kung ano pang mga iba pang mga pwedeng... pero sa 4 wheels, yan po, gagana po siya kahit wala po kayong internet. So, ayun. I hope kahit pa paano, merong naging useful dito kahit isa, dalawa man lang. Kung meron man, I hope consider nyo rin na mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon na lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.